Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba? Okay, mga minamahal ko mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal ko mga kababayan, anumang oras mapapanood po ng ating mga kababayan ang video pong ito. So pasensya na po kayo doon po sa mga kababayan natin nag-aabang po sa ating live. Hindi muna po tayo magla-live para po dito na muna po tayo magkikita-kita sa ating video na ating i-upload, no? At syempre para po medyo mahaba-haba din po yung ating talakayan dahil ito po ay napaka-sensitibong talakayan, no? O napaka-sensitibo po ng ating tatalakayan. Okay, pero bago lahat, binabati po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan po sa abroad na lagi po sumusubaybay at tumututok po dito sa ating programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa gabi pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Simpson o Singson ba? Oh, yes. So babasahin ko po ito pong naging pahayag po ni tawag nito Chavit Singson. Yan, okay. So ayon po sa kanya, no, dito sabi niya, ito ang hinayag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa kanyang press conference ngayong Biyernes, September 19. So ngayong araw po to, no, tungkol sa mga anomalyang flood control projects sa Ilocos Norte na kilalang balwarte ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aniya, inirekomenda niya umano sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na unahin ang Ilocos Norte. Hindi naman ako nagbibintang. Unahin lang at ipaalala kay President na involved din sila sa flood control. At ang dinidemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang kontraktor nila. Dagdag pa ni Singson, yan, okay. So sa nakikita ko po mga kababayan, base po sa akin nauunawaan dito po sa naging pahayag ko ni dating Governor Luis Chavit Singson, tila nananawagan po siya o humihingi siya ng pabor sa ating Pangulo. Pero kung babasahin niyo po talaga to, kung titignan niyo mabuti, kung dadamdamin niyo mabuti o i-analyze niyo mabuti, meron po tayong makikita dito tila pasimpleng pagbanat, no, sa ating Pangulo, no? Pero bago ko isa-isa sa inyo yung aking o sabihin sa inyo yung aking nauunawaan sa kanyang panawagan sa ating Pangulo na unahin ang Ilocos Norte, gusto ko muna pong sabihin sa inyo na ito pong si Chavit Singson, hindi ba tumakbo nga ito ng pagka-senador? Diba?
Pero medyo naging atras abante siya hanggang sa yun na nga, 'di ba? Kasi alam niya na hindi po talaga siya mananalo. Lalo't lalo na hawak po o mas malakas po ang mga Marcos kesa sa kanya. O yung mga kakampi na tumatakbong senador ng mga Marcos, mas malakas sa kanya at hindi po siya susuportahan. Kaya sa madaling salita, siya po ay may matindi at malalim na galit dito po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, kaya ang ginawa niya, siya po ay dumidikit ngayon sa kabila para nang sa ganon ay makaganti siya. Sa totoo lang, may personal na galit ho ito, no, sa ating mahal na Pangulo. Kaya yung kanyang panawagan, para po sa akin, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, hindi naman po masama yun. Sana, kung hindi siya ang nanawagan. Tama? Kung hindi siya ang nanawagan, mukhang masasabi natin na tama lang. Pero hindi eh. Ang motibo po niya doon sa kanyang sinabi, no, kung makikita niyo, tumbok na tumbok niya. Kahit hindi naman, wala namang katotohanan. Tinumbok niya agad na may kasama din daw sa katiwalian. Ang pagkasabi, ng pagkakaunawa ko eh. 'Di ba? At sinasabing yung mga diskaya din ang kontraktor nitong mga Marcos. Pero para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, kung totoo man 'yan na merong kilala nga ng mga Marcos si Diskaya o merong mga kinontrata itong mga Diskaya diyan sa Ilocos Norte na mayroon ding katiwalian, wala namang problema. Kaya lang, tulad ng sinabi ko, hindi kasi fit eh. Hindi tama o hindi bagay yung nagsasalita tungkol doon, dapat iba. Kasi papasok dito na kaya lamang nagsasalita si Chavit Singson dahil nga sa may personal din siyang galit. No? May personal siyang galit. Dahil nga sa hindi natupad yung kanyang pangarap na maging senador. Dahil hindi niya nakuha yung suporta ng mga supporters ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na sa kabuuan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Baluarte po yan ng mga Marcos. Kaya nung humingi siya ng dahil kilala po kasi siya na aso, tuta, hindi po siya pinagbigyan. Kaya matindi po ang galit niya ngayon. 'Di ba? Pasimple lang eh. Pasimple lang yung niya. At least nakikita nyo po mga kababayan kung bakit nagsasalita po etong si Singson ngayon. Dahil nga po sa, 'di ba, nakita nyo? Sabi niya hindi naman daw sa nagbibintang. Pero sinabi niya involved din sila sa flood control. 'Di ba? Kulang na lang niya sabihin kasi bakit siya magre-request na unahin doon sa Ilocos Norte? Samantalang ang sentro ng usapin nandiyan dyan sa Maynila, nandiyan dyan sa dahil lumulubog na nga, wala na. Alam nyo, ako nakatira din po ako dati dyan sa lugar na yan, sa parting Ilocos. Meron po talagang mga lugar dyan, lalong-laro na po dyan sa, kung ako nagkakamali, sa Bigan, lalong-lalo na dyan sa nakalimutan ko tuloy. 'Di ba? Yung mga lugar na 'yan, talagang bahain ho 'yan noon pa man. No? Bahain po talaga 'yan. Sa totoo lang, pero kung titingnan niyo po 'yan diyan, yung lugar na 'yan, lalo na po sa 1st District ng Ilocos Norte na kung saan ay pinangangasiwaan ho ni Sandro Marcos, makikita nyo po, napakalaki po ng development. Opo, lalo na dyan sa Bacara. Yung lugar dyan sa Bacara, bahain po yan. Kaya, bagamat bahain ho yan, pero hindi po laging bumabaha. Bumabaha lang po yan dyan kapag
sobrang lakas na ng bagyo. Normal po yun kapag talagang super typhoon na yung dumarating. Pero yung mga karaniwang bagyo lang na signal number 1, number 2, hindi naman po tumataas ng ganung kalakas siya. Kasi nakatira nga po kami dati dyan eh. Tumira ako dyan siguro mga 1 taon din. Diba? Oh. So nakita ko yung sitwasyon. Walang namamatay na tao, wala kasi isa din sa nakikita ko dyan sa lugar na yan, napaka-active ng mga kapitan dyan, napaka-active ng mga pulis dyan, ng mga rescuer dyan. Bago pa man pumalo o dumating sa lugar na yan, yung mga bagyo na yan, active po sila na ipaalam sa mga tao na magsilikas na kayo, lalong-lalo na yung ganito, etc., etc., etc. Yan sa Lawag, yan. Oh, yan, Baluarte na yan, yung Lawag, naalala ko na tuloy. So, hindi ko lang po maintindihan kung bakit pumupunto ngayon, tumitira ngayon itong si Chavit Singson ng ganito. Diba? Tila, kung tama ang aking pagkakaalam, tila ho nasungkit ho ito at minamanduhan ng kalaban natin na kung pwede, magsalita ka, gumawa ka ng mga issue para maagaw na natin yung kapangyarihan. Diba? So, siguro, pinangakuan nito ng, alam nyo na, kilala naman ho natin si Chavit Singson, diba? Sa pagiging tuso, sa pagiging abnormal, sa pagiging gago, sa pagiging walang ya, mahalin tulad mo po ito sa pagkatao ho ni Gloria makapal ang mukha, demonyo. Diba? Oh, so, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, hindi dapat pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo yung mga taong katulad nito. Dahil alam naman natin na kaya lang naman ito nagsasalita dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Bigong-bigo si Chavit Singson, ay biro mo pinulong pa niya yung ibang mga kapatid namin sa The Fraternal Order of Eagles. Para masiguro lang na manalo siya, utot niya. Hindi naman lahat ng kapatid sa The Fraternal Order of Eagles ikakampi sa kanya, kitang-kita naman yung kawalangyaan niya. Kaya lang naman yumaman yung hayop na yan dahil din sa katiwalian. Biro nyo kaya nananalo yan, pati yung anak niya, yung pamangkin niya. Kasi may hawak dyan sa Ilocos Sur puro Chavit Ginawa nilang kaharian yung lugar na yan Paano ko nasabi? Siyempre, para maging kaharian nila yan, tuwing may eleksyon, ang binibigay ni Chavit Singson dyan sa mga tao dyan, kung di ako nagkakamali, 25,000 kada isa. Diba? Sa Baluarte nila yan, kayang-kaya niya. Hindi niya kasi kinaya yung nakarang eleksyon dahil malaki-laki gagastusin niya. Kaya umatras si Gago. Diba? Alam niyo mga kababayan, ako'y awang-awa na po sa ating Pangulo. Dahil po sa matinding paninira sa kanya. Naalala ko tuloy yung matinding paninira sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ganun na ganun Hanggang sa napaniwala ang mga tao, hanggang sa napatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kalaunan, dumaan ng 10 taon, na-realize ng mga tao na teka, 10 years mula ngayon nang inalis natin si Marcos sa kanyang posisyon, nakita ng mga tao ang kalagayan ng Pilipinas. Nakita nila kung ano ang kaibahan noon sa 10 taon na lumipas. At doon naisip ng mga taong nagoyo nung people power na yun na teka, mukhang mali yata yung nagawa natin sa buhay o naging desisyon natin sa buhay. Mali yata yung pagsigaw-sigaw natin doon, pagwelga-welga natin doon para patalsikin yung isang taong naging dahilan kung bakit ang bansang ito ay naging tanyag, naging kilala, naging malakas. Tama? Simula nun, marami ng Pilipino ang nakarealize
Mabuti pa noon may libreng gatas, may libreng tinapay. Alala nyo noon? Yung Nutriban? Alala nyo noon? Sa mga matatanda pa sa akin, alam nila yun. Naabutan nila yun. Noon may libre pang mga kung ano, ang dami. Ang daming nakukuhang benepisyo ng mga Pilipino. Kaya lang binulag sila ng mga salita ng mga magagaling na politiko kung magsalita ng kabaliktaran. Kaya nung nawala na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., simula nun, minsan hindi na natin narinig na ang bansang ito ay umahon at lalong lumakas kesa sa pagiging malakas nito noon, pagiging tadnyag nito noon ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Simula nung siya ay nawala, wala ng Pangulo, nakaisa-isang Pangulo, o wala nang sumunod pa na Pangulo na nakagawa ng kanyang nagawa, na kung saan ang Pilipinas na ito ay naging kilalang tanyag sa Asia, na isang bansang kinatatakutan kahit pa ng napakalaking bansa dahil sa sobrang mapuwersa pagdating sa pambansang sandatahan. Kinatatakutan ng bansang ito noon sapagkat hindi basta-basta ang kingyaman ng bansang ito. Simula ng pinatalsik ng mga makasariling politiko si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., at nagamit nga yung mga Pilipinong akala din nila tama ang pinaglalaban nila, dumating ang panahon na magmula sa kanila hanggang sa mga naging anak nila, hanggang sa mga naging apo nila, nagbabayad po ng utang ng ating bansa na inutang ng ilang tao lamang na ginamit ang kanilang pera at kapangyarihan. Kaya kapag tayo po ay naniwala ng naniwala, nakinig ng nakinig, sama lang ng sama sa kagustuhan ng mga politikong may personal na galit sa mga Marcos, baka mas doble pa po ang maranasan natin. Tandaan ninyo, dati kilala ang bansang ito sa buong Asia. Na bagamat maliit na bansa, pero maipapantay mo sa malalaking bansa ang kanyang katanyagan, ang kanyang kaayusan, katahimikan, kapayapaan. Maitatapat mo sa malalaking mga bansa ang bansang ito noon, nung panahon na mga Marcos pa ang humahawak. Pero simula ng iba ng mga tao ang humawak, hindi na po natin maipagmamalaki pa ang ating bansa. Sapagkat pinalubog ito ng mga nakaraang administrasyon sa pamamagitan ng kanilang mga pag-utang, na kung saan ang mga pag-utang na yan ang nakinabang ay hindi naman po talaga ang mga Pilipino kundi ang kanilang mga sariling bulsa o ang kanila lamang mga pamilya. Tingnan niyo yung pamilya ng mga Duterte. Magmula sa kanilang mga kaapu-apuhan, lahat po yan may daan-daang mga ektarya ng lupa. Bata pa lang, hindi pa lumalabas sa sinapupunan ng mga asawa ng anak ni Duterte, may nakalaan ng daan-daang ektaryang mga lupain para sa kanila. Samantalang napakaraming mga mahihirap na mga Pilipino, mga kabataan na halos paglabas sa mundong ito, ang kanilang namumulatan ay usok sa tabi ng iskinita o sa tabi ng imbornal, na kung saan doon sila natutulog hanggang doon na sila lumaki. Habang mayroong mga anak ng mga Duterte, apo ng mga Duterte, na makikita nyo, bata pa lang, di bodyguard na, may mga sasakyan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. May mga sarili ng bahay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mga kababayan, papayag ba kayo na may mabiktima uli na isa pang Marcos dahil lamang sa mga personal na ambisyon ng ilang mga politiko dyan? Papayag ba kayo na mabiktima na naman kayo ng mga politikong kunyari ay concern sa ating bansa pero mayroon palang matinding motibo o masamang motibo
na magnakaw lamang sa pera ng taong bayan. Ginagamit lamang ang mga isyu para lamang sila ang pumalit ng sa ganun mas lalo pang lumala ang kahirapan. Kaya sa mga kababayan natin, pero salamat ako dahil itong mga nakarang araw nagsalita po ang apo ni Ninoy Aquino na ang kanilang pagwelga ngayong 21 o pagwewelga ngayong 21 ay hindi para manawagan na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hindi para manawagan na panagutin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga politikong salot sa ating lipunan. So, sa nakikita ko, gagamitin lang po pala ng mga Duterte yung pagrarally ng mga dilawan para kunyari saan ni puwersa, pero hindi. Mahilig sila manggamit. Kagaya na lang po nangyari ng rally nung INC. Ang INC, iba yung kanilang layunin. Hindi para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi para magkaroon ng kaayusan, katahimikan at pagkakaisa. Pero sumabay itong mga DDS, itong mga hinayupak na to, at sumisigaw-sigaw doon sa gilid, Marcos resign! Marcos resign! Nagulat ngayon yung mga teka, mukhang may mga itim na kambing na nakashalo dito Itim na kambing talaga kasi tingnan mo pa sa mga t-shirt nila, kulay itim lahat, color ng demonyo yan Diba? Sa t-shirt pa lang na sinusuot nila, color ng MPA yan Tapos nagtuturo-turo sila kung sino-sino ang mga keso si Castro, kasi sila tong mga tunay na MPA. Diba? Si Robin, MPA, inamin niya. Si Eric, NPA. Halos mo, sila ba do'y NPA? Diba pinagloloko lang tayo ng mga hinayupak? Balik tayo kay Singson. Kaya mga kababayan, tulad doon ng sinabi ko, ito pong mga nagiging banat ng ilang mga politiko, tignan muna po natin kung sino sila at saan sila nakakonek at ano yung kanilang dahilan ba't sila nagsasalita. Kaya ko po sinasabi sa inyo na itong sinasabi ni Singson ay isang pamumulitika lamang dahil nga po sa hindi siya nanalo bilang isang senador dahil hindi siya sinuportahan ni PBBM. Kaya kung ano man ang kanyang gagawin, kung ano man ang kanyang mga nagiging reaksyon, yan po ay pagbanat lamang, paninira lamang po sa ating mahal na Pangulo. Ako pumunta po ako mismo dyan sa lugar po, dyan sa Batak, nakarating ako dyan. Nakita ko mismo dyan yung sinasabi nilang palasyo ng North, Ilocos Norte. Nakita ko yung naging tahanan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kung saan ay naging tahanan na mismo o legal na tahanan na ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya sa mga kababayan natin, nakita ko yung lugar na yun Ang ganda. Talagang maaaliw kayo, mamimiss nyo lagi yung lugar na yan. Napakatahimik, napaka-peaceful, napakaganda ng paligid. Talagang masasabi mong, di ba? Ngayon, bumalik tayo dun sa sinasabi ni Singson na involved. Mali naman kasi yung pagka-ano niya Mali yung pagka-apply niya ng pagsasalita Kung talagang ang kanyang naisin lamang ay manawagan, hindi ganun ang kanyang punto, hindi ganun yung kanyang pagdi-deliver ng kanyang Pwede niya sabihin na Mr. President, kung pwede baka pwedeng unahin yung Ilocos Norte. Kasi meron akong nababalitaan na meron din dyan naging project ang mga Diskaya. So ngayon, pwede yun. Pero kung sasabihin niyang, kung pwede, hindi naman siya nagbibindang, pero involved kayo. Mali yun Ginagawa niyang tulongges, ginagawa niyang gago, ginagawa niyang putang katulad niya yung mga tao Yung pagmumukha niyang hindi maitsura, mukhang aso. Diba? Kita yung mukha ni Singson. Kundi lang mayaman yan Mukhang kawatan sa pier yung hayop na yun Diba? Kundi lang mayaman yung matandang yan. Lagi ko nakikita yung pagmumukha niya sa recto Yung mga ganong mukha.
Yun yung mga tambay doon sa recto, nagtatanong-tanong, sir, pagawa ka ng peking ano? Pagawa ka ng ID, sir, pagawa ka ng police clearance, sir, pagawa ka ng... Yan yung mga itsura doon eh, nung mga nag-ano doon sa gilid ng Quiapo. Ganon din yun eh. Diba? Oh. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa hayop na yun. Kaya lang po yumaman yan sa katiwalian. No? At saka yung business po niya, sa totoo lang, dyan po sa Ilocos Sur, isa yan sa binabaksakan ng tuli-tuliladang shabu ni Michael Yang. Baka hindi nyo lang alam. Matunog po ang pangalan niya. Pagdating sa ano, kasabwat po ng mga Duterte yan pagdating po sa drug syndicate. Kaya wag na wag po tayong magtitiwala. Isa din sa dahilan, o nga pala, nabanggit na lang din natin yan. Simula po kasi na ang Pangulo na natin, ang naging Pangulo, alam niyo ba? Kaya galit na galit yan si Singson. Dahil talagang zero, wala nang nakakalusot na shabu para ibenta niya. Wala na. Kaya sobrang galit niya. Dahil hindi na sila makapag-operate eh. Galit na galit sila. Kaya lahat po ng mga politikong nagaganay, sila Paulo Duterte, galit, gigil na gigil po yan sila na mapatalsik ang ating Pangulo dahil hanggat nandyan ang ating Pangulo, hindi makakabalik si Michael Yang na promotor ng lahat ng katiwalian, lalong-lalo na pagdating sa droga. Kaya gigil na gigil sila sa ating Pangulo. Dahil ang ating Pangulo ay totoong na nagagalit at totoong nakikipaglaban pagdating sa droga. Kaya nga po ipinapahid nila ng pinapahid sa ating Pangulo kung ano sila. Dahil yan po ang kanilang pamamaraan para po pagtakpan kung ano at sino sila at para mas lalo silang mamayagpag kung ano ang kanilang mga ginagawa bilang kasapi ng drug syndicate. Diba? Kaya sa mga kababayan natin, isa din po yan sa dahilan. Kaya wag po kayong maniniwala pagdating po sa mga taong yan dahil yung mga taong po yan, pinanganak ko talaga yan. No? Para maging sunod-sunuran sa mga ahas, demonyo, gagong mga politikong katulad ni Sara Duterte. Diba? So, yun lamang po aking masasabi dito mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay pong mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.